Hay magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ang ganda ng ating tatalakayin ngayong umaga at request ito isa sa mga masugid ko na followers na walang iba kundi si Marlon mga kasawi. At eto na nga pinagbigyan ko na ang kanyang magandang katanungan na bibigyan natin ng topic ngayong umaga mga kasawi. At alam ko na maraming makaka-relate dito ng mga kababaihan mga kasawi. At maganda ito para malaman yung lahat mga kasawi. Ano ang tatlong dapat gawin para mapanatiling malinis, mabango at walang amoy ang ari ng isang babae mga kasawi? Ang una nating dapat gawin mga kasawi is maligo at maghugas palagi. Alam nyo ba ang mga kababaihan kaya nagkakaroon lang ito ng amoy mga kasawi ang kanilang ari? Kapag once na ito ay napapawisan, syempre mga kasawi. Lalo kapag once na pagod tayo, minsan hindi na natin nararamdaman na nagkakaroon na ng amoy yung ating private part. Syempre sa mga kababaihan kapag kaganito talaga napapawisan sila ay mas mabilis na lumingasaw ang kanilang mga amoy mga kasawi. Syempre hindi naman sa ganito na lahat ng babae ay ganito mga kasawi. Pero talaga sa 100%, 80% talaga kapag once ang babae sobrang pawis na pawis yung ating katawan, napapawisan yung ating private part, talaga naman ito ay magkakaroon ng amoy mga kasawi. Kaya dapat ay magligo lagi at maghugas tuwing kayo ay iihi mga kasawi. At syempre kailangan yung mga sabon na dapat gamitin ninyo ay yung mga plain lang mga kasawi, yung mga mild soap kagaya ng Tender Care, Dove, yan mga plain lang mga kasawi at Johnson. Kailangan yung mild soap na hindi matapang para at least hindi napapatay yung good bacterial mga kasawi. Syempre kapag yung gagamitin niyo dito ay sobrang matapang na sabon mga kasawi, yung mga mababangong sabon, ibig sabihin may chemical na ito. Ang tendency nito mga kasawi is magkakaroon ng mamamatay yung kanilang good bacterial mga kasawi. Kaya yung dapat nyong gamiting sabon ay yung mga mild soap lang na hindi matatapang. Ayan yung ating dapat gawin mga kasawi. Bago natin ipagpatuloy ang video natin mga kasawi ay may papakilala ako sa inyo na bagong site na kikita ka ng pera mga kasawi. Ito ang 1xBet. Dito nga ay maaari kang makakuha ng 6,000 bonus sa inyong first deposits. Mag-register at mag-fill up lamang sa mga sumusunod. Ilagay ang inyong phone number or email address at password. At huwag kakalimutan ilagay ang promo code na advisor. Pagtapos mag-register, pwede ka nga dito maglaro ng iba't ibang laro sa sports tulad ng NBA, PBA, MPBL at iba pang sports. At di lang yan, meron din dito na online casino. Kaya ano pa inaantay niyo mag-register na dito sa 1xBet? Paalala lamang, please gamble responsibly. Siyempre, ang pangalawa nating dapat gawin mga kasawi is kapag gagamit kayo ng tubig ay maligamgam kapag hugas kayo ng inyong private part. Alam nyo ba mga kasawi, maganda na kapag yung minsan kasi hindi natin maiwasan na nagkakaroon naman talaga ng amoy. Lalo kapag meron tayong menstruation, yan diba? Kapag once na merong menstruation ng isang babae, ay grabe naman talaga yung amoy nito. Diba mga kasawi? Kaya mas maganda yung gamitin nating tubig na panghugas natin sa ating ari mga kasawi ay yung maligamgam, yung hindi masyadong mainit, yung nakakaya ng skin natin. Kapag once na hinugasan natin ito ay dahan-dahan lang natin para at least hindi ganun ma-irritate yung ating ari mga kasawi. Syempre para hindi maano yung mga skin natin. Syempre kapag sobrang init at hindi nyo na kaya, syempre magkakaroon na magkasugat-sugat yung inyong ari. Pero kaya kailangan kapag na naghugas kayo mga kasawi, kailangan yung dahan-dahan lang at kaya ng ari natin yung tubig na maligamgam na gagamitin natin sa kanila para mabanayad. At mas kapag meron tayong menstruation, maganda yun. At least hindi tayo napapasukan ng lamig sa ating puwerta mga kasawi. So ayan yung ating pangalawang dapat gawin. Ang pangatlo natin mga kasawi, alam ko na maraming makaka-relate dito, mag-ahit ng balbas sa inyong ari. Alam niyo ba, isa sa pinagkukunan ng mabahong amoy ay ang isa sa makapal na balbas sa inyong ari. Kasi kapag once na nagkakaroon tayo minsan ng activities sa ginagawa natin, yung pagod na pagod tayo sa trabaho, syempre mapapawisan yung ating puwerta. Kapag once na napawisan ito, ayan mga kasawi, syempre didikit na yan sa inyong balbas. Kapag once na didikit na ito at mag-iihi kayo, ay talagang
mapapansin nyo na merong malansang amoy sa inyong ari. Syempre kapag ganyan mga kasawi is didikit kasi ito sa ating mga balbas. Kaya kailangan para mas mabango yung ating ari at hindi magkaroon ng amoy, ahitin natin ito yung ating balbas mga kasawi sa ating ari para at least mabanayad, mabango at wala nang didikit. Kahit na minsan ay pinagpapawisan tayo is looking fresh pa rin yung ating ari sa baba mga kasawi. Kaya na pinaka-importante yun na talagang walang balbas sa ating ari. Syempre hindi naman sa nila lahat na gusto ng mga babaihan na kalbo ang kanilang balbas sa baba. Syempre may iba rin naman ang kababaihan na gusto nila ito. Pero mas maganda kasi talaga na wala tayong balbas mga kasawi sa ating ari kasi ito yung nagdudulot ng masamang amoy or malansang amoy sa atin. Isa yan. So yan lang yung aking pangatlong dapat gawin mga kasawi. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Syempre, sa mga kababaihan na katulad ko, napakahalaga na malinis yung ating private part, mabango. Kasi nga, napaka-importante ito, lalo kapag meron kang asawa or jowa, na kapag didikit ka sa kanya, ay napakabango ng iyong private part. Kasi isa yan sa number 1 asset nating mga babae, na kapag mabango yung ating private part, ay mas lalong mananakam ang ating mga asawa or jowa sa atin. Syempre, isa yan. Kaya kailangan iwasan na kumain ng mga mababaho ng pagkain mga kasawi na talagang masabilis umilingasaw ang amoy kagaya ng mga bawang, ayan, yung mga luya na makapagpabilis ng sobrang amoy sa atin. Kaya kailangan yung magandang kainin nyo ay yung mga yogurt mga kasawi kasi ang yogurt ay isa yan sa maganda na kapagpadagdag ng good bacterial sa atin. Yan mga kasawi. At syempre kapag ka naghuhugas ka mga kasawi, lagi ko sinasabi na mild soap lang kasi para hindi ma-irritate yung ating mga alaga mga kasawi. Hindi ma-irritate yung ating ari kapag ka mild soap yung ating gagamitin mga kasawi. Lagi niyong tatandaan kapag mabango ang private part, mabango kayo, ibig sabihin ang private part ninyo, kapag mabango ang iyong private part ay talaga namang matatakam ang inyong asawa at talagang hindi ito lalayo sa inyo at matatakam ito sa inyo na lalo kang tatabihan ng inyong asawa kasi nga isa yan sa number 1 asset nating mga babae. Kapag mabango yung ating private part ay talagang magkakaroon ng halimuyak para sa kanila. So ayan lang yung aking advice mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pag-suportan niya sa akin sa walang sawang pag-share, pag-comment at pagre-react mga kasawi. Mahal kayo na inyong advisor. At syempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Mahal ko kayo. Bye mga kasawi. At syempre maraming salamat pala kay Marlon sa kanya request na ito. So yan lang po mga kasawi.